nagbebenta na kami ng bahay. Yung first naming binibenta is yung sasakyan, di ba? Tapos now yung bahay. Anong nangyari? Bakit nagbebenta na kami ng mga properties? After that, nagre-resign ako sa trabaho. Guys, kain tayo. Mukbang tayo, guys. Meron ako ditong look at our mukbang. Mukbang talaga, no? Kain tayo, guys. It's another day. It's another mukbang day. Mukbang tayo, guys, with question and answer portion. Charot. Yes, guys. Ito ang ating vlog for today. Ready na siya, of course. Meron ako ditong dalawang pritong bilong-bilong. Bilong-bilong, guys. Sinadya ko talaga siya na crunchy-crunchy. Look. Diba? Wait lang. Ayun. At may okra and talbos ng kamote, soy sauce, rice, at meron ako dito ang isang itlog maalat. Yes. Gusto ko may sabaw-sabaw na. Kain po. Actually, guys, meron tayong mga pag-uusapan, kaya idadaan na lang natin sa mukbang para meron tayong ganap for today's vlog. Kain muna si RC. Ha? Alam nyo na naman siguro kung anong topic natin for today. Kasi nakikita yan sa title and sa ating thumbnails. Diba? Sarap ng okra. Ayun, guys. Sarap nito, sasaw. Yung ulo talaga, no? Sasaw. With Bombay. Ang talbos ng kamote na tanim ni RC again. Galing to frozen, guys. Frozen ko siya. Sabaw. Kain. Wow. Wow. Kain na muna si RC before natin pag-usapan ang dapat nating pag-usapan. Sarap. Nagutom ako, guys. Brunch ko na to. Ang crunchy na talaga. Diba? Ang ating itlog maalat. Ano bang pag-uusapan natin? Sarap, Ang ating pag-uusapan is about na naman sa nagbebenta na kami ng bahay. Yung first naming binibenta is yung sasakyan, di ba? Tapos now yung bahay. Bakit? Anong nangyari? Bakit nagbebenta na kami ng mga properties? And then, after that, nagre-resign ako sa trabaho, di ba? Well, guys, sa mga nagtatanong, kasi maganda yung bahay namin, maganda na to, at maganda dito sa Frankfurt, bakit aalis? Bakit nga naman kami aalis, di ba? Actually, guys, maganda talaga ang Frankfurt. Very city. Wala kang problema sa mga pagkain, sa mga tindahan, trabaho. Hindi ka talaga magugutom dito sa Frankfurt. Pero bakit kami aalis nga? Bakit kami nagbebenta ng bahay? Well, guys, gusto ko kasi ng
bahay with garden. Although dito sa apartment na to, meron kaming balcony or terrace. But still, gusto ko is with garden na talaga, guys. Kasi alam niyo naman na, okay, first natin pag-usapan is yung bahay. Bakit namin binibenta? Binibenta namin yung apartment kasi kailangan namin ng pera para bumili ng bahay at lupa dito. Aalis kami ng Frankfurt kasi hindi kami makakakita dito ng bahay with garden na mura. Kaya medyo malayo na talaga sa Frankfurt yung ano namin. Gusto kong lumipat, guys, sa bahay na with garden kasi dito sa Frankfurt, okay, maraming park dito. Pwede kang kahit na anong araw gusto mo, pwede. You know, to relieve something, makakagawa ka dito sa Frankfurt actually. Pero sa case kasi naming dalawa ni partner, si partner is matanda na, of course, di ba? Of course ako, hindi pa masyado matanda. Pero, tamad kasi, guys, tamad. Hindi kami masyado lumalabas. Kunyari, meron akong 1 week days off. Tapos, wala akong mood na lumabas. Dito lang talaga sa apartment, guys. Sa loob ng bahay. Ang tapos si partner, ano lang siya, wala. Hindi din siya lumalabas pag hindi ako lumalabas. Dito lang talaga kami sa apartment. Wala kaming fresh air. Yeah, okay, i-open namin yung mga windows, doors. Pero but still, wala kaming exercise, wala. So, I was thinking, hindi na siya healthy para sa amin. Especially for partner. And besides, etong gusto ko na, maybe 2 years ago na siya, na gusto naming maghanap ng bahay with garden. Hindi lang talaga siya napupush kasi parang hindi kami desidido. But this year talaga, desidido na kami na magta-transfer. Ayun. Yung pagta-transfer namin, guys, is maliit na siya na city. That means, liliit din yung mundo namin. Diba? Pero, meron na kaming garden. Yun ang importante. Kahit na hindi kami nagbabike outside, but we can do something in the garden. Diba? Yung nakakapag-upo kami anytime sa garden. Dito, uupo kami. Ngayon, guys, ang init. Kahit na malamig na pero yung sun. Tapos doon kami sa balkon. Nasa daanan kami nasa sakyan. Diba? Ang ingay. So, ayun guys. So, I mean, yes, totoo naman. Maganda naman talaga ang location ng apartment namin. Yung lugar dito, yung sa loob ng apartment, maganda. Maaliwalas naman siya, guys. At saka malawak para sa aming dalawa. Pero, yun na nga. Dito lang talaga kami sa loob. Kung puro kami tamad. Wala din siyang kasi wala kaming motivation. Na ganun. Kaya we decided talaga na maghanap na kami ng bahay with garden. Kaya din ako magre-resign. Kasi nga, malayo na siya sa Frankfurt. Wala pa kaming exact location kung saan talaga kami around Germany. Kasi, as of now, naghahanap pa kami talaga ng yung perfect talaga for us. Meron na kaming nakita, meron na kaming na-visit isa. Pero, problema lang is mahal. Maganda siya, guys. Maganda yung location, maganda yung garden, may garden. Tapos yung bahay. May something lang sa bahay talaga na napaayaw kami. Kaya, hindi namin siya tinuloy. And now, naghahanap pa kami. Meron na kaming 3 or 4 na bahay na bibisitahin. We will see kung meron na kaming magustuhan sa isa na to. And, yeah, ayun. And again, wala talaga kaming mahanap dito na around Frankfurt or malapit sa Frankfurt na mura. Wala talaga, guys. Yung ulo, Right. At saka about my work, nakapag-submit na ako ng resignation letter. Last week ata yun, guys. Yes, last week Friday. Nag-submit na kami ng resignation letter. Yeah. Nakakalungkot man, pero sabi nga ng head namin, hindi si Esmeralda kasi si Esmeralda is head siya namin sa aming station, pero meron pa kaming head talaga sa buong house. Nag-submit ako sa kanya ng resignation letter. Ayun, malungkot kasi nga, aalis na ako. Hindi din naman ako trabahante na pasaway. Kaya, nalulungkot sila. Mabait din naman ako na trabahante. Kaya yun, guys. Wala silang magawa kasi aalis kami sa Frankfurt. Yun ang sinabi ko.
aalis kami sa Frankfurt, kaya ako magre-resign. Meron na din akong sinabihan na pasyente, yung close ko na pasyente guys. Hindi ko pa sinabi sa lahat. At saka sa lahat ng mga katrabaho ko, hindi pa lahat may alam. Okay lang din naman. Ayun. So yung pasyente na sinabihan ko, yung close ko, ang bait niya guys. Ang bait niya na pasyente. Sinabihan niya pa ako na, kailan ko ba makikita yung partner mo? Aalis ka na ng Frankfurt, magre-resign ka na lang, hindi ko pa nakita yung partner mo. Kasi always kami nag-uusap about my partner guys. Kaya, yun nga, nag-uusap kami about my partner pero hindi pa niya nakikita. Nagbibigay na siya ng gift ng partner ko. At saka si Hans nagbibigay din ng gift sa kanya. Pero hindi pa sila nagkikita daw. So, aalis na lang daw kami. Hindi pa sila nag-meet. So, sabi niya, mag-meet daw kami. Sabi ko naman, oh, pwede naman. Itatanong ko muna kay partner. Kasi ayaw nga ni partner ng mga ganyan. Nag-ask ako kay partner. Nag-yes naman siya guys na mag-meet daw kami. Pero, hindi ko pa alam kailan. Hindi pa kami nag-ano ng dates. So, ayun. Diba? Nakakalungkot lang kasi nakasanayan ko na magtrabaho doon. Medyo alam ko na din mga pasikot-sikot, diba? And now, new challenges and new struggle na naman. Bagong mga tao, diba? Bagong mga kapitbahay, bagong environment. So, well, ganun naman talaga, diba? Choice naman namin na mag-transfer, kaya we have to face the kung anong dadating, diba? And be ready. At itong apartment guys, di ba for sale na to? Last week, meron nang pumunta dito nag-check. And, ayun, naghihintay na lang kami na meron nang bumili. We are hoping kasi na first to siya mabenta para meron kami pambayad sa bago. Ayun. Magtatrabaho pa naman ako hanggang end of December. Niready ko na din yung family ko. Kasi habang wala pang work, di ba? Magba-budget. Wala pa naman akong ipon. Pero okay lang. Magsusurvive kami. We are strong. Sarap. Ayun lang guys. At nabusog na ako. So ano pa bang pag-uusapan natin? Kung meron pa kayong question, write down lang sa comment section para sa next maano natin. Sarap.